paano niya maso-survive yung ganitong pamumuhay na yung trabaho niya ay nakaka-drain pero hindi naman enough to Mm. sustain the life that he or she is having. Mm. Hindi talaga ako masaya sa work, pero malapit ang location plus enough yung salary. Paano ba ako makakahanap ng trabaho? Yan talaga ang yan talaga ang paano ba ito ko ngayon. Kasi struggle talaga ang paghanap at pagland ng work, lalo na as a fresh grad with no prior experience. Lumbay everyday talaga. Paano ba makakuha ng job sa public without backer? Good day, everyone. Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast with ABC, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is the explicit Bessie. Hi, Bessie! Hi, Charon. Hi, Bessie. Hi, chatters! Welcome back after... Huwag na nating bilangin. Kasi matagal-tagal. Huwag na natin bilang. Basta importante na kita-kita ulit tayo. Yes naman, oo. Ang importante, meron pa rin to. 'Di ba? Andito pa rin tayo. Okay, so how are you? Naging busy lang. I'm good. I'm adjusting with my new workplace and happy. So far, Na, happy. Pero para marami ta... kasing adjustment. Marami akong kailangan Mm. ayusin. Yes. Feeling ko nga Kaya, para tayong mga brand new person ngayon. Kasi ikaw nasa ibang work, ako wala nang work. So parang, parang lahat ng ginagawa natin ngayon, hindi man sobrang bago lahat, pero somewhat bago from the previous mm, episodes natin. true. May ibang point of view na natin. Wow! Exactly! Alam mo Diba? yan yung naiisip ko kasi sabi ko, yung line of questions natin today, parang natanong na sa mga previews. Hindi man siya yung eksaktong tanong, pero parang ganun na rin yung tanong niya eh. Yung mga line of questions Mm, natin today. Pero feeling ko, magkakaroon na rin naman tayo ng um, new perspectives ng mga sagot because nasa yeah. iba na tayong place. Akala mo naman parang ang tagal-tagal na natin. Wala ba yung 3 months, di ba? Pero, yeah, at least, di ba, meron tayong share na bago. At saka magkaiba na tayo ng situation at the moment. Yeah. Yes. And, Especially, na yung topic natin today, it will talk about job, which is I have and you currently don't have at the moment. mhm. Currently lang at the moment pa. Sobrang redundant. Sobrang, sobrang present na present ka na dyan. Okay. So, ayan. Pero, gusto ko na tanong muna, are you enjoying the new life that you're having? Yes. Yes na, sa ngayon ha, yes, hindi dahil parang ang dali lahat. Yes, dahil yung mga new challenges natin, na-enjoy ko. At saka ang dami ko din natututunan, ganyan. Na excited din akong i-share sa iyo at saka sa mga chatters natin. Ganon. Na-enjoy ko yung struggles, yung mga challenges, na-enjoy ko din, ganon. Yan ang importante doon eh. You're enjoying life, diba? Hindi Mm. yung nalulungkot ka dahil sa nangyayari. Though, it was your choice to settle in the Philippines na. Yes. Na-reveal na ba natin dito? Parang hindi ba natin na-reveal dito? Pero hello guys! Hi, I'm Olga. Hello, back guys. home! She's back. Yes. She's And ang back dami with a kong bang. yes naman. Ilan na lang siya ilan na lang yung bangs ko. Oh my God. At saka ang dami ko Kaya, na ring, di ba dati kapag nag-share tayo dito, parang, dyan sa Pilipinas kasi, di ba, ganito, ganito. Ngayon, masasabi ko, dito, sa Pilipinas talaga, with feelings na talaga kasi na-experience ko na yung mga, mm, mga nagustuhan ko, mga hindi ko nagustuhan, ganon. Along as so we you as we um
yes, as we go along with the nahirapan na sa English agad. As we go along with the conversation, yan, share ko yan sa inyo. Kasi kung shinare ko talaga lahat, So, baka, ano na tayo, next season na talaga tayo sa sobrang dami. Pero sobrang unti-untihin natin, oo. For sure, ikaw din marami. Kasi it's a new place. 'Di ba? Kahit na it's a new. new environment, new ka-workmates, ganyan. And maiintindihan na tayo ng mga ka-workmates mo. Mm. Kaya, baka, It's fine. Malayo it's naman fine. yung kwarto ko sa kwarto na. Wow, Hindi, baka mag-subscribe sila, di ba? it's okay. Wala namang masama sa sasabihin ko sa kanya. Let's see. Let's see. Yes, hopefully naman. So, Oo. hopefully, Speaking of job, yun Mhm. nga, sabi ko nga kanina, our topic will be about job. Nag-ano na siya sa trabaho, to be honest. Mhm. Diba? Parang ilang tao lang naman to nag-question, nag-ask ng paano ba to nila. But Mhm. medyo mahirap. Medyo mahirap siya kasi there are a lot of questions na hindi mo alam kung paano sasagutin. Though, na-tackle na natin to actually. Some of Mm. the questions were tackled before, pero hindi lang natin na-elaborate ng mabuti. Kasi ito talagang, direct to the point mo, ano yung mga gusto talaga yun ang malaman. Diba? Actually. Okay, Yeah. so simulan So, mo na. let's yeah. And so, galing kay Minute Opposite 755. Sabi niya, in a very draining job with a sahod that doesn't meet all my needs, tas dami pang expenses included with the job. Anong question niya? Siguro gusto niya mag-vent out lang. So, Wala pala paano siyang ba to? question. Hindi, so Ah, paano ba? paano ba to? Mm-mm. Siguro gusto niyang malaman kung i, paano niya maso-survive yung Mm-mm. ganitong pamumuhay na yung trabaho niya ay nakaka-drain pero hindi naman enough to Mm-mm. to sustain the life that he or she is having. Diba? Mm-mm. So paano nga ba? Ako na experience ko to na medyo nakakapagod yung work tapos ang late pa ng sahod. Yun yung second job ko na yung job ko noon ay kailangan physical and mental. Basta lahat na ng may ganyan, nagagamit ko. Pero every paycheck, parang, eto na to, parang ganun. So, ako, Hmm. may option ako noon to change job. Ganon. So, it's very dangerous. Doesn't meet all the pero wait lang, bago tayo mag-change job, dun muna tayo kasi ako, as a person, kapag ka napupunta ako sa sitwasyon na ganun, lagi ko lang iniisip or um, nilalagay yung sarili ko na parang, nakakainis, pero ano bang matututunan ko dito? Saan ba ako mag enjoy sa part na to? Ganon. Kaya siguro, tumagal din ako ng 1 year doon. Kaya na sobrang liit lang ng sahod na nun at sobrang nakakapagod. Nagtagal ako ng 1 year doon kasi, una, in-enjoy ko kung ano yung meron sa job. Ano ba yung meron sa job ko? Yun yung bago siya sa akin, bago yung mga about sa sasakyan, ganon. So, parang meron akong opportunity to learn about that, yung mga cars, Mhm. ganyan. Tapos, second, nagkaroon ako ng opportunity to talk to a lot of people, which is, I think, na um, isa rin sa kina-enjoy ko dun sa job na yun. Parang, yun yung motivation ko para pumasok ako everyday, ganyan. Kasi, may maririnig na naman akong kwento. Parang gano'n. And then, third, nagkaroon ako ng work friends. Na talagang friends talaga kami during that time. Kaya, kahit na draining, kahit na maliit lang yung sahod, worth it yung 1 year na stay ko doon because of those factors. So, I think,
ikaw, sa situation mo na yan, kung sa tingin mo hindi pa siya, hindi pa naman hopeless, ano lang, and wala ka pang opportunity to choose or to change your job, siguro, tingnan mo na lang yung um, mga factors na pwedeng ika-enjoy mo na makakapag-help na magstay ka pa sa job or malesen yung pagka-drain mo, maging masaya ka pa din. Pero kung hopeless na yung situation, I think siguro umalis ka na lang din sa job mo, 'di ba? Kasi anong sense na nadidrain ka tapos wala ka rin namang financially wala ka rin Nagiging. namang nagigain, 'di ba? So, alis ka na lang. Ganun lang. How about you? Sa akin naman, na-experience ko naman na rin tong draining job na to. Kasi hindi din sapat yung sahod. That was back in the Philippines. Meron mang, Mm-mm. yung pinaka-first na job kasi was English tutor for Chinese people, di ba? So parang yun kasi, yung work na yun, talagang matrabaho yun kasi kailangan mo mentally, dapat prepared ka sa lahat ng lessons and then ano pa yun, hindi naman siya yung sahod mo hindi siya yung monthly na talagang may sahod, sasahurin kang basic, kumbaga. Ano yun eh, parang porsyent-porsyentuhan. So kung wala kang turo, wala ka rin sahod, di ba? Commission, ganun. Although that thing, commission-based siya. So pag-iisipin mo naman kasi talaga, hindi siya nakaka-drain kasi parang hawak mo yung oras mo eh. Pero, um, nakaka-drain siya in a way because nai-stress ka dahil kukulangin ka, kulang yung turo mo, kulang yung sasahurin mo. Eh, doon ka lang naka, tawag dito, Depende. depende sa sahod na yun. Ang ano ko doon, ang nakakapag-realize ko sa akin na dapat pala pag sa mga ganung bagay, you should find a job na na tingin mo makakapag-sustain ng lifestyle na meron ka. Although hindi naman extravagant yung lifestyle ko Mm. before, but of course, we have to help the family, di ba? Yes. So parang in finding a job, you have to make sure that the compensation that you will get is enough for parang kumbaga possible to sustain the life that you are having. Kasi kung sa tingin mo na mas marami ka, sabi niya kasi dito, um, it doesn't meet her needs, tapos marami pang expenses included with the job. So parang kumbaga, isipin mo, isipin mo bago mo tanggapin ang isang trabaho. Dapat kung yung sasahurin mo ba ay sapat or sobra dun sa pamumuhay at sa mga kakailanganin mo sa araw-araw, di ba? Mhm. And dun ko talaga na-realize. Kaya din ako pumunta na ng Thailand. Although hindi naman ako nagpunta ng Thailand agad-agad noon, but I changed my career. Di ba? Mm. I changed my career from English tutor, nag-work na ako sa hospitality na natapos ko yung hospitality industry na natapos ko talaga. And then, during that time, yung sahod ko naman was okay. Diba? Was okay. Pero, eventually, as time goes by, parang, ang tao kasi, parang, di ba tayo, mga tao, once na kumikita tayo, we want more than what we had before. So Mm. parang, as time goes by, na yung wants ko and needs ko, parang mas tumataas ang tumataas. Parang mas nagiging demanding na din ako sa mga trabaho, ganun-ganun. Then, nag-decide ako pumunta din sa Thailand na mag-work na dito, which is mas maganda yung pasahod kaysa sa Philippines. Mm. Ang point ko is when yun nga, yung gaya na sabi ko sa kanina, when you find a job, you have to make sure that it can sustain the lifestyle that you have. And another thing is, ako personal thinking ko lang naman to, na you shouldn't stay in one company more than 3 years in order for you to get more compensation. You have to Mhm. step up every 3 years, change your company every 3 years, or apply to a higher position every 3 years para yung kinikita mo mas tumataas. Kasi Mm. um, napatunayan ko naman na yun kasi ako yung style ko talaga, hindi ako nag-i-stay sa company no more than 3 years. Eh.
kailangan ko makahanap ng mas mataas na sahod, mas mataas na position, or kahit mas mataas na sahod lang, kahit hindi mas mataas na position. Kasi dun daw talaga tataas ang sahod mo pag yung nagpapalit ka ng company. Hindi kasi tataas yung sahod mo eventually dun sa company na pag-iisayan mo pag matagal ka na dun. So parang kasi dito sa Thailand meron kasi silang rule dito na every year tataas ang sahod mo 3% to 7%. Kung kukumputin mo yun, hindi yun mataas. So kung gusto mo na tumaas yung sahod mo talagang tataas na tataas, dapat magpalit ka ng company ng or magpalit ka ng position mo with maximum 3 years parang ganun. So para hindi rin ma-drain yung job mo. Kasi feeling ko, nafe-feel mo lang yung draining job siya because marami pang stress na pumapasok sa isip mo aside from the job. Diba? Every job is draining naman to be honest. But it doesn't yung pagiging draining ng job is dumedepende rin sa sinasahod. Pero for example, for me, for example, kumikta ka ng malaki. Pero hindi ko naiisip yun kasi parang feeling ko, I'm compensated enough Mm-mm. Diba? Para yun ang lagi natin when it comes to job talaga. Sorry, si. So yeah, that's it. Ulit. Paulit nung last sentence mo. Nag-unstable. Ah, okay. So yun, nakalimutan ko na din. Kung ano yun. Hindi, Hindi lang sabi nakaka-drain ko, yung job itself. hindi nakaka-drain ng job itself. Dapat isipin mo. I mean, lahat naman ng job nakaka-drain. Pero depende yun talaga sa compensation na nakukuha mo dun sa company. Totoo yan. Kasi parang ikaw kapag pumasok kang ganyan, hayaan mo lang silang nakakainis yung mga katrabaho mo, hayaan mo nang mapagod ako dito sa task na to. At the end of the day, ganito naman yung bayad sa akin. Parang ganun yung mentality mo di ba? Oo. Totoo. Ako, ganun yung pag-iisip ko. Pero depende rin naman sa iyo na tao. Mm. Yun nga, parang hanapin mo na lang kung ano yung nagpapadrain sa'yo and if you can change it, 'di ba? Baguhin mo na. If you can do something about it, 'di ba? Mag-action ka na. Ayan. Mm. So, mag-next question na ako. Okay. Yes. Hindi talaga ako masaya sa work, pero malapit ang location plus enough yung salary. Parang yun na nga, no? Mm. Parang yun na nga na parang Yun. hindi ka masaya pero at the end of the day, Pero akin, enough yung pero salary. enough yung salary, tas malapit ka pa. So, parang kumbaga convenient for you. Pero ako, personally, ang masasabi ko dito, you have to find a job that you feel like you're not working, di ba? Para maging masaya ka din sa work. Kasi meron naman may mga ibang tao na yung trabaho nila, hindi ganun yung compensation, hindi ganun kalaki, pero masaya sila because they love the job that they are doing. Di ba? Ikaw, kasi yung problema mo naman, hindi ka lang masaya, pero maganda yung sahod mo, sabi mo Tapos yung location pa. So it's convenient for you. So parang kumbaga, tingin ko, i-weigh mo kung ano mas mahalaga sa iyo. Yung salary mo or yung kasiyahan mo. Siyempre yung kasiyahan mo, di ba? Exactly. Pero, yung kasiyahan mo. Pero, pero kung sa tingin mo naman na enough yung salary na nakukuha mo, I guess, gayahin mo yung ginagawa ko na you have to put tawag dito, boundary between your work and your life. Di ba? Work-life Iba kasi ang balance. work life sa personal life. Work-life balance, kumbaga. And personally, I think it's better to find your own joy, your own happiness, than to find that joy and happiness sa work mo. Kasi sa work, ano yun talaga Hindi naman matatanggal ang stress, ang Oo. pagod sa trabaho. Diba? So parang kumbaga,
Kung kaya mo naman pasayahin yung sarili mo sa ibang bagay, then do it, di ba? You have enough salary, sabi mo. Yes, super agree. Pero, Yeah, ano that's it. lang, pero super agree super agree, pero ma-share ko lang din na I think dumaan ako sa situation na ganito, na parang ang lapit lang ng work and lapit lang ng work, okay yung salary, pero hindi ka ang dali pa ng work, pero hindi ka masaya, 'di ba? Mm. So, for the past, Mm. sabihin ko ng 2 years, parang yung work ko na yon, it became my comfort zone. And sometimes, pag nasa comfort zone ka, naghahanap ka ng challenge eh. Naghahanap ka ng, yun nga, nung magpapasaya sa'yo. Hindi ka na masaya kasi parang boring na eh. Sino bang masaya sa boring? 'Di ba? Ganon. So, I think, kung okay ang work na Mm. yan, bakit hindi mo i-try na, ay, kung boring na work, hindi naman sinabing work, hindi siya masaya sa work, ulitin ko na hanapin mo yung hindi nagpapasaya sa'yo, yung ginagawa mo ba? Kasi kung okay naman yung location, okay naman yung sahod mo, ganun, baka i-challenge mo yung sarili mo na ano ka, um, magpa-promote ka. Di ba meron naman yung ganon? Ano kasing tawag doon? Yung, basta mag-ask ka, magpapa-promote ka, ganon. Or, sabi nga ni A, pili ka na lang. Like, ano ba yung mas pipiliin mo? Yung masayang sahod, yung sahod na malaki or okay para sa'yo? Or dun sa hindi ka bibigyan ng ganitong convenience pero masaya ka? 'Di ba? Kasi mamaya nagdesisyon ka na parang, hindi na ako masaya dito, tapos aalis ka. And then, dun sa napili mo, mas hindi ka masaya pala. Kasi malayo yung work mo dun, hindi ganun yung sahod na matatanggap mo, ganun. So, wag ka maging aggressive sa pagdedesisyon. Isipin mo yung mga gusto mong gawin, pero yung pros and cons, ganun. Kasi adult na tayo, hindi na tayo dapat nagdedesisyon ng, alam mo yon, yung, hindi na ako masaya. Move on na tayo, ganun. Sa totoo lang ha, realistic Mm. lang tayo dito na, pag nagdedesisyon tayo sa life natin, ang dami na talaga natin dapat i-consider. Hindi porket, hindi na ako masaya dito. Move ka na agad, 'di ba? Kasi ang dami na natin kino-consider, mga bayarin, 'di ba? If may umaasa pa sa'yo, ganyan. Pero, ayun, ano mo lang, mag-decide ka lang ng mabuti, alam mo yun, mag-decide ka n- na talagang kino-consider mo lahat ng aspects ng buhay mo para at the end, di ka magsisisi. Ganun. Pero kung gusto mo magsisi, go! Go ka lang sa Pero, life. that's challenge. Challenge din Diba? naman yan, di ba? Challenge din naman yun. Pero alam mo, napansin ko dito sa Thailand, yung mga local dito, madali silang sumurrender sa work. Lalo na pag hindi sila masaya sa sahod. Kasi mas iintindihin nila yun, yung sahod, kaysa dun sa kasiyahan nila. Kasi sila talaga, ano sila parang kumbaga yung sinabi ko kanina na, they don't find the happiness in their job. They make their own happiness. So parang importante sa kanila na malaki ang sahod talaga. Kaya maraming mga nagre-resign agad-agad ng mga locals sa mga work. Kasi syempre local sila. Kumbaga madali lang naman sila makahanap ng trabaho. Yes. Di ba? So, yun yung nagiging problema ng mga ibang company. Hindi lang naman dito sa Thailand actually. I think sa lahat ng parte ng mundo may ganon. I think in Mm-mm. the Philippines it also applies. It applies there, di ba? Na pag local ka, madali lang makahanap ng trabaho. Although sa Pilipinas, mahirap talaga makahanap ng trabaho. Kasi I've been there, di ba? Mm-mm. But yun nga, I think mas maganda talagang gumawa ka na lang ng sarili mong kasiyahan kaysa hanapin mo yun sa trabaho. Ayun. Let's Ayun. create the happiness Let's, instead of finding it. yeah. Diba? Parang ikaw, di ba? You choose. You choose that life. I mean, I think you're happy with that. Diba? Sana mapanindigan. Uy,
Hindi I share think ko it's lang na okay. I think, ano siya, parang matagal talaga siyang decision making proseso kasi alam ko na yung maririnig ko sa ah, ibang mga tao na andun ka na nga, parang eto ka na nga tapos gusto mo pa talaga sa Pilipinas, ganun. Pero ano ang dami mo ring i-consider na happiness na parang na factor na syempre hindi mo na rin na maidi-discuss sa kanila kasi minsan yung iba private na rin, yung parang ganito kasi no. kino-consider ko to, kino-consider ko to, ganun. Kasi una, private mo na yun. Pangalawa, hindi rin naman nila maiintindihan. So, at the end of the day, decision mo yan, diyan ka magiging okay, diyan ka magiging masaya. And yun yung pinaka-importante naman. Actually, hindi naman sa hindi nila maintindihan. Ayaw nilang intindihin. Yun yun. Hmm. Ayun. Ganun talaga Yeah. kasi siguro kapag Yeah. ka Choose your hindi own. tayo nasa situation ng tao, ganun. Parang we try to understand Ah, pero yeah, mahirap pa rin that's true. intindihin. Parang tayo din naman pag nagdi-discuss tayo dito ng mga problema nila, 'di ba? Parang hindi natin sila dinidiktahan na parang, oh, ganito, ganito. Sinasabi natin yung according to our experience. Ganun. And That's true. Yeah. depende na rin sa kanila kung, 'di ba? Pumayat ba ako? Sorry kasi na-distract, na-distract lang ako. Parang pagkakita ko kasi ganun, parang payat. So, hindi. Hmm. Parang parehas Hindi. pa rin. Okay. Hindi pa. Hindi pa. Sige. Yan. Konti pang episode Lakad. break. Kunti pang lakad. Konti pang episode break. Okay. Okay, so ito na. Next question is, paano ba ako makakahanap ng trabaho? Yan talaga ang paano ba ito ko ngayon. Kasi struggle talaga ang paghanap at pagland ng work, lalo na as a fresh grad with no prior experience. Lumbay everyday talaga. Uy, naku. Paano ba makakahanap ng trabaho? Eto yung mga realistic questions lang. Paano ba makahanap? Sa experience ko, una, inalam ko talaga kung ano yung industry na gusto ko. Siyempre, nung fresh grad ako, ang gusto kong industry, banking industry, insurance, ano pa ba yung mga gusto ko? Yun yung mga target ko. So, ikaw, alamin mo kung ano yung target mo na industry. Tapos, dun yung na-target mo na industry, ano mo, meron mga forums sa iba't ibang social media. Way back 2014, konti pa lang ang social media noon. Pero nakahanap ako ng mga forums, ganyan. And then, meron ka naman siguro kakilala na mas matanda sa'yo sa same ng course mo, 'di ba? So, alam mo na siguro kung saan sila nag-work, ganyan. So, reach out to them, mag-check ka sa mga forums. And yung mga iba kong kakilala, nag-attend talaga sila nung mga job fair. Yun, malaking ano talaga yung help yung job fair kasi meron government doon, meron mga private, iba't ibang industry, ganyan. So, yun, yung ways kung paano ka makakahanap ng trabaho. Ganon. Kahit na sabihin natin mahirap talaga maghanap ng trabaho dito sa Pilipinas, lalo fresh grad ka, ganyan. Pero marami pa rin namang ways. So, yun yung mga ways na masasabi ko sa'yo. Um, Sure. yeah. 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 Ano ba? Wala, Hindi ko na kasi alam actually, yun yung naman talaga. Yeah, Hindi ko na alam kung ano yung paano na ngayon kasi that's 2014 and ilang years na. More than 10 years na, 'di ba? So hindi probably. ko na alam kung paano na talaga. Pero yun lang yung masasabi ko sa ngayon. And for sure marami ka namang kilala same ng course mo. Pagtanong-tanong ka rin sa kanila. Ganun. Actually, doon mo talaga nag-start yun, yung trabaho mo. Kung wala kang mahanap, you need to connect with your connection. Mm. Diba? Parang kumbaga, gaya nga ng sabi ni B kanina, na pag may mga kakilala ka namang mas matanda sa'yo sa industry na yan, for sure, nag-training ka, di ba? For sure, may marirecommend at may marirecommend sila sa'yo na trabaho. Kasi hindi naman siguro sila makasarili para sarilihin lang nila yung mga
ganung bagay, di ba? Tsaka marami namang connections dyan. Another thing is yung job fair. Although sa job fair kasi hindi naman siya yung 100% makakapaghanap ka ng trabaho kaagad-agad. But at least you have a lot of options. Kasi job fair yun. Kumbaga, ang daming companies na nag-open doon. And another thing is you have to try your luck in another industry. Kasi parang kumbaga may mga ibang industry naman na pwede mong i-apply sa iba. Ay, may mga ibang courses na pwede mo namang i-apply sa industry na iba, di ba? So for example, Mm-mm. financial ka, di ba? So huwag ka na mag-concentrate sa banking. Pwede ka naman sa hospitality pero hindi ka dun sa floor. Kumbaga sa back office ka, nandun ka sa accounting office or gano'n, di ba? Mm-mm. Hanapin mo, hanapin mo yung kung saan yung available na job sa'yo. Huwag kang magko-concentrate sa isang industry lang. Kung alam mo naman, pwede mong i-apply yung natapos mo sa ibang industry. For example, Yeah. flight attendant. Di ba? Yung mga yun, pwede naman sila to be honest. Madami Yeah. dyan. Sadyang, huwag mo lang ikulong yung sarili mo sa isang industry lang. Or, yeah. Kasi ako, gano'n naman ako eh. I finished HRM, pero ang pinakauna kong trabaho, nag-teacher. Diba? Kung saan ka makakahanap ng trabaho mo kaagad ka, huwag kang mapili. Kasi sa Pilipinas, hindi kasi sila hindi kasi sa Pilipinas na-realize ko lang na they always find someone who has experience. So, paano naman yung mga freshly graduate na paano ka sila magkaka-experience kung walang tatanggap sa kanila? Mm-hmm. Diba? Kasi hindi naman lahat ng pinag-OJT-han natin before, ina-absorb tayo eh. Mm-mm. Diba? Kung sana kung nag-OJT ka rin sa lugar na yun, tapos in-absorb ka, then that's experience, diba? Pero lagi mo kasi makikita yun eh, pag naghahanap sila, pag nagja-job posting sila with 1 year experience, with 2 years experience. I said, Yeah. Pero sobrang although, tagal na ng issue na although, yan. So, hindi pa nila nare-resolve. mm, Ganun pa rin. Naghahanap pa rin sila ng experience. I Pero don't know, hindi. pero kasi ganun yung inaano natin eh. Oo, pero hindi Ganun naman tayo, di lahat ba? din. Ganun yung Oo. experience. Hindi Mm. naman lahat. Pero kasi parang 3 out of 10 companies, okay sila sa walang experience. Mm, mm. Pero pag titignan mo kasi yung sahod, hindi rin ganun kalaki. So parang hindi mo kukunin yun. Pero pag ikaw kasi yung mga abilidad na tao, go ka na doon. Kasi first experience mo naman eh. Kumbaga, trial and error mo yung company na yun. And doon ka makakakuha ng experience na makakatulong sa'yo makapag-land ng better job, di ba? With Mm, better compensation. mm. Hindi kasi dapat talaga, hindi ka dapat talaga mapili sa trabaho sa una. Lalo na pag nandiyan ka sa Pilipinas. Mm. Sorry na. Sige, ako na-experience ko lang, kaya parang ganun yung nasabi ko um, tapos ikaw pala to, no? Pero hindi ba? Tagal mo na. Well, Tagal mo na gumagawa eh. mm. Ayun lang, oo. Tama rin naman yun na kung gusto mo na talaga magka-work, siguro kung anong available, grab mo na, 'di ba? Huwag mo nang i-miss yung opportunity. And dun mo malalaman actually kung yun ba talaga yung gusto mong gawin, kung ito ba talagang industry yung gusto mong um, uh, maging belong ka doon, ganun. Yun, gawin mo siyang stepping stone kasi hindi naman porket first na job mo yun, doon ka na, 'di ba? At least it will help you to really know what So, you want, 'di ba? Yeah, I got your point. parang ikaw, di ba? Yeah, actually, Parang ikaw. Di oo. ba? At first, naging mapili talaga ako kasi syempre ito yung field ko, ito yung gusto ko. And then nung nagland ako dun sa job na parang um feel ko na okay, this is my dream job at 20, parang ganyan. Pero at the end, hindi pala yun yung gusto ko. Parang ganun. Ay, hindi pala ako belong dito. Ganyan. So, naghanap ulit ako hanggang sa I Mm. don't belong to them at all. Parang hindi mo na talaga ako belong sa kanila. After 10 years, sabi mo na.
napag-decidean ko, no, charot. Hindi, yun, maganda yun. Maganda yung point na yun na go ka na lang kung ano yung available. So, yeah. Hmm. Paano True. ba makakuha ng job sa public True. without backer? Uy, syempre, Um, Hindi ko alam. Pero kasi parang ganoon din talaga dun sa public. Kung sinasabi yung mga government government. government That's how I understood it job. also. Pag mga government job, kailangan mo din talaga ng backer. Unless may pera ka. Diba? Pag may pera ka, lalapit sa iyo yung mga tao. Diba? Pero kasi, naghanap ako ng trabaho sa public eh. So, hmm, I guess, hindi ko alam kung paano ko sasagutin. Pero, tingin ko, you have to start finding connection sa public para para makastart ka. Kasi hindi, parang napaka-importante kasi talaga ng backer sa mga ganyan. Hindi ko alam kung paano ko talaga sasagutin yan. Pero Ako yun na nga, lang. feeling ko dapat kailangan mo mag-start. No, connections with connections. Ako na lang. I know someone na without backer siya. Wala siyang kakilala sa government, pero nakapasok siya. So ang nakita ko naman sa kanya, nag-exam siya ng ano na kasi yan yung ina-exam kapag sa government, civil service. Civil service. So, I think, Civil service. para makapasok ka sa government, just try it at kasi I know someone. So, lahat ng requirements ng government, I think, ano mo lang, ang tawag dito, lahat ng requirements, mag-comply ka sa lahat ng mga requirements nila, like yung Service. mga civil service passer, yung experience, dapat may experience ka din, syempre, ganyan. Tapos, yun, mas, siguro maging magaling ka na lang sa interview, sa exam. I think, makakatulong yun without backer. Why I'm saying this? Because yun yung nakita ko doon sa kakilala ko. Pero hindi rin siya nagtagal. Nasa ibang bansa na siya. 'Di ba from Philippine government to nasa ibang bansa na siya. Doon siya naging masaya. So, pag-isipan mo na lang kung gusto mo pa ba yun or ibang bansa na lang. Ganon. Mhm. Pero yun yung nakita ko sa kanya. Kasi Totoo. wala siyang Well, backer. Pero mostly, yun nga, tama din naman sa may mga connection talaga. May mga referrals, ganon. Alam mo, even sa ibang bansa, even sa ibang bansa, mahirap may makapasok ganun. lalo sa government. Lalo kapag ano ka, um, taga ibang bansa ka. 'Di ba? As a Filipino in Qatar, mahirap. Pero may mga nakapasok. Ganun. Nag-start sila from bottom until na-promote hanggang sa, yun, naging ano na sila. Now they are. Mm-mm. So Okay. yun, gaya nga ng sabi natin kayo, na kailangan talaga ng connection para makapasok ka sa public jobs, di ba? And, Pero looking forward, syempre, na dumating sa time na hindi na kailangan. Yung talagang pinaghirapan mo na, 'di ba? Sana luminis na ang gobyerno, yung magkakaroon ng posisyon, yun yung nasa posisyon talaga. I mean, not posisyon sa politics, pero nangarap. yung posisyon sa ano, trabaho sa gobyerno. Ganun. At saka 'di ba, parang from what I've heard, kunwari ako si mayor, tapos ikaw kunwari part ka ng admin ganyan. Ngayon mapapalitan na ako as mayor. Napapalitan din kayo ng mga staff. That's true. May ganon. May ganon. It's true. Okay. Sana hindi ganun So kasi yeah. syempre parang kung ano yung trabaho nung ano, alam mo yun, naku-continue kung maganda naman. Yan. I guess pwede naman siguro. Pwede naman siguro. Depende na lang sa loyalty mo dun Yun kasi sa may loyalty, politician. loyalty. Di ba? Dapat ang loyalty mo sa taong bayan, hindi dun sa Taong bayan. politiko. Yeah.
Ay nako, That's bago pa true. maging politics yung ano natin. Move on na. Nakakatawa naman 'to. Move on na. Move on na sa Pero, next yung question. susunod dito, Mas parang yung politics. susunod dito, connected din ako. Mas politics. Eh, ang question pa naman din niya is, paano ba maging contractor? Yeah, paano ba Paano nga? maging contractor? Um, ano mga Lots? contractor sila, meron silang contracting company. And aside sa ano nila, day job nila. So, paano ba maging contractor? Kung paano ko sila nakita, um, meron silang isang client. And then from that client, ni-refer sila kasi maayos yung trabaho nila. So, yung nag-refer sila, tapos another referral kasi maganda yung trabaho nila. Malinis, walang politics included, walang corruption and everything. Ganon ang maging contractor. Talagang aayusin mo Honest. ang trabaho mo, ganyan. And then kung paano nila na-build yun, in ano nila, kasi una, dapat may skill ka. Siyempre, hindi lang yung parang, oh, may pera ako, may connection ako, maging contractor tayo. Hindi. Kailangan ng skill kasi ang mga gagawin mo ay um, pwedeng bahay, office, shops, mga ganyan. So, dapat skilled ka talaga, hindi lang bara-bara, 'di ba? Masabi lang na contractor ka. So, I think, yeah, ganun lang. Ako, I think, paano ba maging contractor? I guess you should know the business first. You should know the Mm-hmm. business before you enter that, di ba? At saka, not necessary naman. Ako, naniniwala ako dun sa not necessary that you should be skillful about that. But you should be knowledgeable, di ba? Kasi Mm-hmm. as a businessman, dapat alam mo yun. Although hindi ka skillful doon, kasi pwede mo namang i-hire yung mga taong gagawa doon. But you have to be knowledgeable about the business para maging successful at saka para maging maayos yung yung mga gagawin yung projects, 'di ba? Gaya ano sabi ni B kanina, yung sisters, father-in-law niya, skillful sila and knowledgeable about the business. Kaya dapat napaka-importante ng dalawang bagay rin para maging contractor ka. Hindi lang dahil may pera ka, magiging contractor ka na. And then marami ka nang masisirang mga bagay-bagay sa paligid mo dahil sa pagiging gahamon sa pera. Exactly. Ayun, just like any other business din naman, parang kunwari, um, kung ano naisip mo, parang, o sa, ano, restaurant, ganun. Ando dun yung skill, and ando din yung knowledge. Ganun. Skill, syempre, para yung operation-wise, and then yung knowledge, business-wise, financial, commercial, ganyan. Yes. Yes. Lahat ng may out. Oo. Okay. So, hindi kami makapag-share kasi baka pag masyado na kami nag-share, baka maging contractor kami niyan bigla. Yeah. Baka i-hire na kami. Okay. So, the next one naman, meron siyang 3 questions. Okay. Actually, Mhm. okay. So, simulahan ka. Ito yung actually yung pinaka-question niya. Saan ba ako magsisimula? First, Mhm. financial and budgeting. Second, time management, like balancing working graveyard, being a mom, running a household, and build a business. So, first is yung finances and budgeting. Saan ba siya magsisimula dun sa tatlong I, yun? I think it should be time management first. Yeah, agree. Time management first. Kasi kailangan mo munang alamin kung paano mo ba maisisiksik yung business na gusto mo. And in order for you to do that, kailangan mo ng finances for it, di ba? Kaya gaya ng sabi mo dito, nag-work ka graveyard and then magiging nanay ka pa, may marami ka pang gagawin household. With that, parang I think you have to budget your time muna. I mean, ayusin mo yung schedule mo bago mo ano. Kasi hindi mo siya pwedeng pagsabay-sabayin eh. Lalo na lalo na't ang dami mo namang gagawin sa isang araw lang. Magbe-business ka, magtatrabaho ka pa, magiging nanay ka pa, magiging household ka na, may gagawin ka pa sa sa bahay niyo. I guess, kung gusto mo talaga
magkaroon ng business, you have to surrender one of those. And those and the only thing that you can surrender, you can give up, I should say, is yung running a household. You have to hire someone to do that for you para magko-concentrate ka na lang sa work mo na magsusustain sa business mo. And syempre, hindi mo naman pwedeng pabayaan yung pagiging ina mo, di ba? So Yeah, that's the yun, most I guess you important. should start with time management. Yeah, yung pagiging nanay mo. So I think mag-start ka sa time management. Now, pag naayos mo na yung ano mo, yung schedule mo, you should start you should start to learn how to budget and to make your finances better, di ba? And then eventually you can have your own business naman. Although Mm-mm. depende rin naman sa business mo yun eh. Kung small scale business na naman siya, then I guess pwede mo na siyang pagsabayin dun sa finances and budget there. But Yeah. you also, napaka-importante ko sa akin time management. Yeah. How about you? Yeah, ganun din actually, time management. Pero pwede rin actually yung finances. Kasi kung kunwari meron kang namang enough na finances, ma mas ma mas mananavigate mo yung time mo. Like for example, okay, meron akong budget for this. So, hindi ko na siya kailangan pagtuunan ng pansin. For example, sa household chores, hindi ko na kailangan gumawa ng laundry, gumawa ng cooking, gano'n. Kasi meron akong budget for magbabayad ako ng someone who will do my laundry or magpapalaundry na lang ako or sa cook, siguro ano na lang ako, Grab, kung may budget ka. Siguro pwede rin ganun. It's either or yung finances or time management. Pero, yeah, para, alam mo yun, mas mag-swak. Alam mo yung pera mo, alam mo yung time mo, pwede mong gamitin yung pera mo, bilhin yung time mo, alam mo yun. Kasi money is time. And time is money. Charot. And then yung build a business, siguro, ano na siya, list Private priority. mo. Though important, list priority pa rin yung build a business. Kasi, mas importante naman yung may work ka pa din naman, 'di ba? So parang side hustle mo na lang yung business mo. Kasi kung yun talaga yung mas nagbibigay sa'yo ng income, yung business mo, for sure, unahin mo yun. So, for sure, hindi ka na mag-work. Pero grabe, grabe ka. Ikaw ba si Pero Wonder Woman? Nagagawa mo lahat to? Nagagawa mo gagawin, lahat gusto to. niyong gawin lahat. Okay. So, good luck sa'yo. Pero mahirap Pero sana yun hindi mo to be honest. Lalo at nanay siya. Yeah, yun nga. Sana hindi niya ma-compromise yung pagiging mommy kasi yun ang pinaka-importante sa lahat. Ganun. Sabi True. sa'yo, pag That's mayaman ka true. wala kang problema eh. Kasi bigyan mo to ng yaya, magkaroon ka ng accountant, huwag ka na mag-work. May secretary ka na lang, o diba? Pero kung hindi ka naman masyado mayaman, then talagang kailangan mong mag-time manage and mag-ano din, finance budget. Yes. Ayun. So, Ay, yun. gusto ko pang patagalin, pero meron akong pagkakamali. I know, I'm 1 hour late. Shame on me. I'm so sorry. Hindi na po maulit. And na-consume na natin yung oras ni A. Ayan. And super late na rin. Ganyan. So, yeah, yun na yung 5, 6 questions natin for tonight. Well, hopefully, may mga natutunan yung mga chatters natin. No? Actually, na-discuss naman, kaya nga sabi ng na-discuss na namin ito, but it is more concise. Yeah. Yep. Yung mga questions nila. Yung mga questions nila. Yeah, Kasi, more specific. Mm-mm. mas more specific yung mga questions nila dito. Yeah. And yun nga, gaya nga ng sabi namin na you have to create your habits. Don't find it from other people or other Yes. things. Quote for the day. Word of wisdom. Yan. Okay. Yun ang pinaka-highlight for Oh, tonight. Let's create our happiness. yes. Maraming salamat, chatters. Thank you, chatter, sa paghintay nyo sa amin. And we are 103 chatters. Itusulat ko dyan. Ano?
Maraming salamat. Sa Isusulat ni paghintay. Bijan yung quote of the day. Oo. Tapos ano doon, by Rafael Basto Jr. Sinabi yung Tama lang, pangalan na hindi lang buo. po yun. Ayun, thank you sa paghintay niyo sa amin sa pag-abang. So And, yun. yeah. 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 And of course, pag gusto niyo pa mapakinggan namin mga previous episode, please follow us to our social media in Spotify, YouTube, TikTok, and of course, aming Facebook account, the Group Chat Podcast with PNB. Yes. And, uy, stories ninyo, questions ninyo, pwede nyo ipadala sa tgcpodcast.ph@gmail.com or pwede nyo kami i-DM sa lahat ng socials namin. We are always online. I mean, we will try our best to be That's true. online. Syempre, busy din kami, di Oo ba? naman. Pero, yeah, thank you so much, A. Thank you, and sorry again for being so late today. Thank you so much. It's And, fine. It's my rest day. yeah. So, take a rest, okay? Maraming salamat, Chatter. Yeah. Bye-bye, Chatter. Goodbye. Ooh, And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, the Group Chat. For YouTube, the Group Chat with ABC. For Facebook, the Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye bye.